Dito sa pitong gatang, sa tabi ng huyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng huyan, at sa kanto ng kalye pitong gatang. Dito ay nag-uumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay kusiseko? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. Yororoleo, nareleo, nareleo, nereledi. Yororoleo, nareleo, nareleo, nereledi. Imposible ang maglihi kung ikaw ay mayroong sikret. Sa pitong gatang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayan ka bawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan may bunga nangyaring isip. Ang pitong gatang kailan may gunitang di mawawaglit. Taga-rito ang aking iniibig. Yororoleo, nareleo, nareleo, nereledi. May mga negatibong bagay o pag-uugali tayong ginagawa kung bakit hindi umaangat o umaasenso ang ating lipunan. Una ay ang pagiging mingas-kugon. Sabihin na lang natin na binigyan ka ng isang proyekto. Sa umpisa, excited na excited ka sa mga gagawin. Ngunit kapag dumating na ang mga suliranin at problema sa paggawa nito, umaayaw ka na lang basta-basta. Pangalawa ay ang pag-uugaling bahala na. Sabihin natin magki-quiz ka bukas. Sa halip na mag-aral ka, sasabihin mo, kaya ko naman to, bahala na lang bukas kung anong kalabasan. Pangatlo ay ang pagiging mahiyain. Ikaw ay isang taong may potensyal, may kaalaman na maaaring ipakita sa lipunan. Ngunit sa halip na gawin mo at ipakita ito, tinatago mo lang ito sa iyong sarili. Iyong suriin. Aasenso ka kaya kung paganyan-ganyan ka lamang? Ang ikaapat ay manya na habit. Mahilig kang ipagpabukas na lamang ang mga bagay-bagay. Sa halip na maaari mo namang itong tapusin sa loob na lamang ng isang araw. Ang panglima ay ang colonial mentality. Sa halip na pagtangkilik sa sariling produkto
ang ginagawa, ang kinalalabasan pa ay pagmamahal sa produkto ng ibang bayan at ibang bansa. At ang pinakapanghuli, crab mentality. Isang mentalidad na kung saan pinapabagsak mo pa ang isang umaasensong tao sa pamamagitan ng paninira. Ikaw ay magsuri. Hindi lamang gobyerno ang dahilan kung bakit naghihirap ang isang bansa. Baka ikaw rin ang isa sa mga dahilan ito. Lamang ang tangi kong kayamanan, di ko binibenta ang ating kinabukasan. Ang boto ko'y aking pinahahalagahan, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Kailangan naman namin yung mga tama-tama. Sinusunod ko ang kanyang mga ako'y isang tapat. Thank you po. Ang lingkod ng bayan. Bagay tunay di ko pinapayagan. Araw-araw po natin pamumuhay. Ano po? Kamusta naman po? Opo, nakakapangailangan. Opo. Ayun po, yung pinirang po, yung pumili na na yung tingin mo po. Hindi po. Para po tayo. Aking napagtanto na dito sa bayan ng Silang, marami pa ring mahirap na tao. Tapos, meron pa rin hindi sumaling trabaho lang. Halimbawa na na-interview namin, yung magbubuko sa bypass. Kung titingin ka sa bypass, halos ang hanap buhay ng mga tao doon, ganun lang. Tapos, yon talagang mahirap pa rin mamuhay ng Deserte ngayon, sa panahon ngayon. Marami pa rin talagang mahirap sa ating lugar. Paglabas pa lamang, may makikita ka na ng pulube, mga nagtitinda ng sampagita, sidewalk vendors. Yun pa lang, makikita na natin na mahirap talaga ang buhay. Doon sa mga na-interview namin, sabi nila, sumasapat daw ang kinikita nila. Pero sa nakikita namin, parang hindi naman kasi yung sa lugar nila, lahat sila ganun ang kinabubuhay. Hindi naman hindi sila isang supplier para masabi mong sumasapat yung kita nila. Tapos, gusto raw nilang magkaroon ng lupa. Pero paano yon? Ang gobyerno natin hindi naman nagbibigay ng sapat na pondo para magawa yung gusto nila. Yung mga pangailangan natin. Tapos, habang kami naglalakad, may mga nakikita akong mga nanghihingi ng pagkain, may nakikita ako na naghahalungkat ng basura, para lang may makain. Dito pa lang sa bayan ng Silang, sa lugar pa lang natin. Paano na kaya kapag lumayo pa tayo, mas marami pa sa Maynila? Nakakakita din ako doon ng mga pulube na talagang sa mga ilalim ng tulay na nakatira. Base sa mga na-interview, talagang sasabi kong mahirap talaga ang ating bansa. Kahit ako, nararamdaman ko yan. Yun lang po. Sa dokumentary ginawa namin, na napag-isip-isip ko bilang estudyante at saka isang Pilipino na rin, na dapat hindi natin sinasayang yung perang yung pera natin, kasi maraming Pilipino dyan na nagpapakahirap magtrabaho pero barya lang yung nakukuha. Saka sa pagkain natin, dapat hindi natin sinasayang, kasi maraming Pilipino rin nagkakandara pa magtrabaho para lang makakain ng 3 beses sa isang araw pero di nila magawa. Kaya, yun, pwede na yan. Pwede na. Okay. At si Jello. Ang kahirapan ay isang estado ng buhay na kung saan ang isang individual ay naghihirap o kulang pangangailangan upang mabuhay.
Napag-isip-isip ko lamang na masyadong nagiging passive na ang ating gobyerno ngayon. Sapagkat sila ay mayroong tungkulin na pangalagaan ng lahat ng tao dito sa ating bansa. Pero ano ang ginagawa nila? Wala, di ba? Maigi lang sila sa una. Pero kapag tumagal, ayun na. Wala na. Nakaupo na lang sila. Nagpapasarap. Kaya ako bilang isang estudyante, pipilitin kong makapagtapos ng pag-aaral at pipilitin ko rin magkaroon ng magandang pamilya. Para kapag nagkaanak ako ay masusustento ko sila ng maayos. Yun lamang. Salamat. Naintindihan namin sa mga pinakita nating clips and videos na ang pagiging mahirap ay hindi lamang sa estado na kung saan nakikita natin sa iyong buhay. Sa panabas sa kaanyuan, nakatira sa squatter, hindi lamang yun. Ang pagiging mahirap din ay makikita mo ang pag-uugali ng isang tao na kung saan nagre-resulta sa kanyang karupaan. Katulad nga nung sinabi sa isang parang video na pinakita namin, pinaliwanag dito ang tunay na pag-uugali ng isang pagiging mahirap. Kaya nga, mayroon tayong mga mahihirap na umaasenso, mayroon ding wala. Napagtanto namin na ang tunay na kahirapan ay sa karupaan at kawalan ng kaalaman. Bilang mga estudyante, kailangan namin magsumikap. Hindi lamang porket na andito kami sa mataas na atas ng aming pamumuhay o nasa middle class, ay ayos na yon. Kailangan namin ipagpatuloy ang gulong ng buhay. Dahil minsan, natulad ka na isang gulong, ikaw ay bumababa at ikaw rin ay maaaring tumaas. Sana sa ipinakita namin video na ito ay maintindihan natin ang tunay na kahalagahan ng pagiging isang estudyante, isang mag-aaral. Ayaw mong maging mahirap o mapapunta sa estado ng kahirapan. Mayroon kang pagbabagong magagawa sa iyong buhay. Naglalako magdamag kung saan ako napapadpad. Mga paay tuloy-tuloy sa paglalakad, kayod ng kayod,